yung pong Department of Social Welfare and Development ay tuloy-tuloy din ang pamamahagi po ng 5,000 pisong ayuda opo, sa atin pong mga motorcycle taxi driver. Opo, at yan, inaabangan din po natin yan kasi marami pa po yung mga nagsasabi ho sa atin. Kahapon may ilang nag-chat nga po sa atin na hindi pa raw nga nakakatanggap. So hintay-hintay lang ho kayo dahil tinitiyak naman po ng DSWD na kayo po ay makatatanggap sa mga susunod na payout. Alright. Sige, nasa linya ho natin ngayon. May kakausapin tayong International Law Professor, Dean of the Graduate School of Law sa San Sebastian College, Recoletos. Opo. Kakausapin natin, may kaugnayan nga po rito sa kaso ng pagkaka-aresto at ngayon ay susunduin. Hindi naman susunduin ito ng Department of Justice kung hindi parang bibiyahe within the week ang Department of Justice para po dito kay Zaldico. Si Attorney Rodel Taton ang makakausap po natin. Attorney, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, Ricky. Good morning sa inyong mga taga-subaybay. Opo, naku, salamat po sa inyong panahon ngayong umagang ito ng Miyerkules. Sige, Attorney, paano ho nyo tinitingnan itong kaso ngayon ni Zaldico? Kumbaga sa inyo bang pagtitimbang paano ho, anong way o mode para ho ito'y mapauwi natin sa Pilipinas ng mas madali? Ako, I'm looking at the diplomatic route, no? This means that maybe the Philippine government can negotiate that is uniquely for Zaldico, no? Para at least mabilis ang kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Negotiation meaning within the legal means pero talaga pong pag-uusap ito kasi may mga ilang binabanggit ho rito na para pwedeng isight yung mga kung ano-anong kasunduan, I think UN, something like that. Yun din ba yung tinitingnan nyo dito, Attorney? Yes, isa sa mga options yan, no? But of course, it must be consistent with the rule of law and the rules conserving human rights, particularly na nasa Europe siya, no? Ang tinitingnan natin dito is based on cooperation agreements by the Philippines with the Czech Republic for those people who violate, commit crimes, no, especially that this is a big case for the Philippines as a country, no. So that's why nakikita natin dito ang Interpol cooperation, ang diplomatic negotiation. That could be the easier and probably faster route, no, for the Philippines. Kasi if we follow the rules that can be followed, no, kung titingnan natin, pwede kasing sa Czech Republic there will be a deportation case that will be filed against him, no. But this deportation, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ay isang proseso para alisin siya sa bansang Czech Republic at ibalik dito sa ating bansa, no. Pero may mga proseso na sinusunod yan, no. It will take weeks or even months or probably even a year or years, no, depende sa mga proseso at filing ng gobyerno ng Czech Republic. Si Zaldico meron ding mga karapatan na pwede niyang i-claim for his own personal protection. And of course, the Philippine government has also the right and the duty na habulin siya, no? Kasi ang deportation process itself medyo matagal din, no? Kasi may process din sa Czech Republic and kumbaga bibigyan din siya ng due process. At the same time, pwede siyang mag-appeal, pwede siyang, in fact, sabi nga natin sa mga discussions lately, na in fact pwede siyang mag-claim for protection under asylum rules, kung saan hindi siya pwedeng ibalik agad-agad, no? Saying na this is a case of persecution. This is because na may mga sinasabi ako na laban sa gobyerno na to, kaya hinahabol ako. So that's a matter of asylum and that can suspend the process of deportation, no? But all of these can be responded by the government saying that this is not a case of persecution, rather this is prosecution. And this in fact is an exclusionary rule also na kapag ang tao ay nakaharap sa mga kaso, halimbawa malversation and graft charges here in the Philippines, like in the case of Zaldico,
hindi siya pwedeng mag-claim for persecution because this is a matter of prosecution in fact. All right. Pa-imagine nyo nga ho sa amin, attorney, kasi kung negotiation, well, for one, parang negotiation talks, for one, hindi naman totally mawawala yung sa legal process ho rito. Dahil yung mga circumstances like wala naman na ho talagang passport si Zaldico ngayon. So kung negotiation, how do we bargain? And then siguro pakikwento nyo sa amin, ano bang kumbaga ano ba ang ugali ng Czech Republic sa mga ganitong kaso po? Kasi tinitingnan ko siya within the context of the European Union. And in fact, in the European Union, medyo very hindi lang medyo, kundi very observant sila ng number one, human rights, mga legal na proseso, due process, and all that. And we understand that whether we go deportation route or diplomatic route, talagang o-observe ang mga legal na proseso dito. Although there are mechanisms under the diplomatic customary rules na ang Pilipinas, tulad ng nangyari kay Teves, 'di ba? Napauwi din siya kasi sa Timor-Leste walang extradition at wala hindi din pwedeng immediate deportation doon, kundi it was because of mutual cooperation between the two states, kaya napabalik siya dito at nakaharap siya ng kanyang kaso. I am looking at that kind of framework na kung saan ang Pilipinas at ang Czech Republic ay makapag-usap on that. And of course, talagang o-observe yung mga legal na proseso dito. At tinitingnan nyo na kapag ganon ang magiging route ay mas madali nating kumbaga mapapauwi siya dito ho sa Pilipinas. Kasi kung sinasabi niyo yung deportation, medyo kapag dumaan sa ganyang proseso, yan ang medyo matagal. Medyo matagal-tagal siya as compared sa ibang ways, no? Kasi lahat ng ito, it will lead him back to the Philippines. Sabi nga natin, bring him home, no? It will all lead to home. Pero ang excitement ng mga Pilipino ay nandyan. So, and of course, we really wanted that someone or the persons na in charge dito sa mga flood control mess na nangyari sa Pilipinas ay dapat harap talaga sa kaso. Pero ang mga proseso na ito, may mga sinusunod tayong mga batayan, Ang sabi ko nga dito, na kahit na sa diplomatic route dito na susundin ng Pilipinas, halimbawa, saka ang Czech Republic, may mga pamamaraan din na pwedeng i-antala ni Zaldico ang pagpapauwi niya kung susundin ang diplomatic. Kasi sinasabi ko kanina about sa asylum, about sa mga remedies on the local remedies doon sa Czech Republic. But if you said earlier was how is Czech Republic doing in terms of this kind of cases, that's why I'm saying that they are very careful with, especially when it involves a human person, because nasa active din ang European human rights na bodies, sa pagtingin sa mga ganitong sistema, especially kung talagang merong persecution. But yun nga, there is always this concept na ang prosecution at persecution ay iba. At ang pananagot sa batas, lalo na siya ay considered as fugitive from justice, ay isang hudyat para sa Czech Republic na to do this carefully and also mapabilis din kasi this is a high-profile political case, not political case, but high-profile aspect of their detention. So, kung ako sa Czech Republic, syempre, bakit ko pa siya papatagalin din dito kung naging burden din siya sa aking bansa. At the same time, they will be put into the limelight also. Tsaka maganda rin yung binabanggit ninyo na hindi lang ito Czech Republic, parang meron ding parang framework na kayong tinitingnan sa European Union
Parang ganon. Kung ano ang ugali, no, ng European Union at paano yung appreciation, yung kanilang approach sa mga ganito na sabi ninyo, maganda yun na napaka parang sensitive ng European Union sa human rights. Ano ho. Pero ang sunod na siguro interesting na tanong dyan, could there be a possibility na kahit itong kaso ni Zaldico ay high profile, may possibility kaya na maharang din ang kasi hindi ho natin alam 'di ba yung mga unang report kasi attorney parang well hindi ho natin nga alam nangangapa tayong lahat na parang malaki ang ininvest daw, right? Malaki ang ininvest ni Zaldico bilang ang dami-dami niyang pera kaya nakakapagpalipat-lipat siya. And it's also interesting to really ask paano nangyari na nahuli siya ngayon sa pagpunta ng Czech Republic. Yun nga yung komplikado rito. So ang tanong dyan, given na nagawa na rin ni Zaldico dyan sa Europe for example, may possibility kayang hindi siya kumbaga hindi mapagbigyan tayo na dalhin siya rito or makakuha siya ng asylum nga doon sa Czech Republic? Kasi ang marami kasi ang haka-haka na nagkaroon siya ng golden visa or citizenship sa Portugal, no. Pero kung titingnan mo kasi ang timeline, no, from the time na umalis si Zaldico ng Pilipinas, puntang US and nawala na siya, no, sa Europe. Pero kung titingnan mo until such time na nagpalabas siya ng video and then later on nagpunta pa siya sa I read somewhere sa Sweden para mag-apostil ng kanyang petition sa Supreme Court, no? That was filed sometime in January. So I don't really think that there was a citizenship or a visa or kahit may investment siya doon because kung nahuli siya sa border ng Germany or Czech Republic, I think kung meron siyang visa or citizenship sa isang bansa, madaling ilabas lang ang papel lalo na alam mong hinahabol ng batas. At saka at na-cancel pa ang Philippine passport mo. Right. Pwede namang ipakita kung nakalimutan mo yung passport mo, baka may photo ka and I think the borders would even consider kung may picture ka lang basta ng inyong identity. Pero wala So the case is that he is an undocumented person there, not possessing any documentation, no? So, or granting for the secure argument na siya isang may citizenship na in-issue sa kanya or citizenship ng Portugal. But if in this case, kung nagkaroon siya ng Portuguese citizenship and a Filipino citizenship, under international law kasi may tinatawag tayo ng principle of effective nationality, no? Kung saan if he is in the third state like the Czech Republic, a dual national is recognized only by the nationality kung saan siya merong pinakamalakas at may genuine connection. So makikita natin genuinely and closely connected siya sa Pilipinas kasi nga nahalal pa siya as congressman, di ba? Yeah. So talagang Pilipino ang turing sa kanya, no? So these are some of the possibilities. Hindi pwedeng mag-shopping ng nationalities just to avoid a responsibility under the law. Yeah, very interesting. And then, on the other side, attorney, samantalahin namin pagkakataon, anong posibleng gamitin ni Zaldico para hindi siya mapabalik sa Pilipinas? Anong posibleng batas ang may invoke niya? Ang protection na pwede niyang shield ng kanyang sarili, probably ang konsepto ng asylum, no? Okay. This is designed to protect individuals na taga-avoid or tumatakbo laban sa persecution. Pero ang basihan nito ay unfounded fear of being persecuted sa Pilipinas on account of his videos and statements against the current government. Ang kanyang basihan dito could be international human rights framework kung saan ang tao ay may right to seek asylum from persecution. Also, the concept of non-refoulement or non-refoulement, kung sa French pa, paano natin, kung depende sa iyong pronunciation, meaning, ang tao ay hindi pwedeng ibalik sa place kung saan siya may danger, no? So, and this is also, as I said kanina, this is also present sa European human rights system, no? Pero, yun ang sinasabi natin, they cannot claim for a refugee protection or under the non-refoulement or non-reform provisions kasi he is facing a serious crime that is non-political in nature, and that is also contrary to the principles of the UN. That is corruption, no? Apo. So
At tinitingnan din natin dito kasi baka sabi natin baka pwede siyang within the framework of Harry Roque, no? Pero if we can remember, si Harry Roque ay nag-apply sa Netherlands. Opo. Pero may tinatawag silang Dublin Rules or Dublin Regulation na kung saan siya pumasok, doon siya dapat mag-apply. So in his case, diba, nakita natin yung video na in-escortan si Harry Roque doon sa pabalik sa Austria ba 'yun? Oo. So that is the framework, no? Pero to seek asylum could have an impact on a deportation case sa kanya, meaning ito ay may effect ng suspension ng proseso ng deportation, no? So habang dinidinig ang kanyang asylum application, hindi siya pwedeng palabasin sa Czech Republic, no? Right. And at the same time, ang pag nag-grant ang asylum, ang deportation will be blocked. So, pero pag ang claim niya for deportation, for asylum is denied, deportation resumes, no? Pero pwede pa siya mag-appeal. So, ito ang sinasabi natin na pwede ma-delay pa ang proseso. Alright, sige. So, final na lang ho. So, ang DOJ, sina Secretary Vida, will be flying daw to Czech Republic within the week. Baka ito part nga ng ano ba ito, negotiation siguro, ang sinasabi po ninyo. So, kumbaga ano bang ini-expect po natin dito? Is this, anong basa ninyo sa move pong ito? I think this is an approach by the government, no, kasi nakita nga natin, narinig natin mismo ang presidente as the chief diplomatic agent ng Pilipinas, no. So here DFA and DOJ, they have a role to play, no, sa sinasabi nating diplomatic route and negotiation arrangements with the Czech Republic. And ang DOJ ay isa sa departamento natin na naatasan bilang doon sa miyembro sa mga cooperation agreements tungkol sa pagsugpo ng mga transnational crimes or even big time crimes, no. And ang role nila dito ay number one, to assist in the negotiation. At the same time, I think this is to answer the call also of the people to bring him home. All right. Sige. Nako, attorney, maraming salamat po sa inyong oras and sa inyong information at pagtulong sa amin sa pagbibigay po ng saysay paliwanag po rito, attorney. Salamat po. Maraming salamat, Ricky, and maraming salamat po sa lahat. God bless. Thank you, sir. Si Attorney Rodel Taton, International Law Professor at Dean din po siya ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos.